Finding the center and radius. So, sa number 1, madali lang to kasi ito na yung center at ito na yung radius. So, ayusin lang natin. So, ang center ay 17, 5, ayan ang center. At ang radius naman is square root ng 144, which is 12. So, ayan na yung center at radius. So, sa number 2 naman, para mahanap ang center at radius, first is ayusin muna natin to kasi makikita naman na ito ay x minus 7 at ito naman ay y plus 1. So, ayusin muna natin to. X squared minus 14x plus, dahil nga ito ay x minus 7, so ang squared nito ay 49. Kasi ang ano nito ay x minus 7 squared. So, next naman ay sa y, which is plus y squared plus 2y. Sabihin, ito ay y plus 1 squared. Kaya ito ay 1. So, sa negative, ito naman, negative 14. So, 1 times 49 plus 49. Ito naman, plus 1. Kaya ang kalabasan nito ay 36. So, kaya dahil na natap natin to, ito na yung center at ito na yung radius. So, ang center natin ay 7, negative 1, at ang radius ay square root ng 36, which is 6. So, ang radius natin ay 6. So, ayan na yung center at radius sa number 2. Finding the center and radius sa number 3. So, sa number 3, yung given dito ay diameter endpoints. So, para mahanap to, yung center, siguro graph, para makita yung itsura niya. So, ang endpoints natin, ito, 3, 1, dito. Kunyari dyan siya. Tapos, negative 7, tapos, kunyari dito yung 6, tapos dito yung negative 7. Yan. So, ito yung diameter. So, pag, kunyari ito yung circle to kunyari. Basta yan, circle yan. So, ito yung center. Para mahanap yung center, gamit tayo ng formula na midpoint. So, ito yung midpoint. C equals to x sub 1 plus x sub 2 over 2. Tapos, y sub 1 plus y sub 2 over 2. Ayan yung gagamitin natin. So, ang x sub 1 natin ay 3 plus ang x sub 2 natin ay negative 7 over 2. Oops, sorry, mali yan. Ang y sub 1 natin ay 1 plus ang y sub 2 natin ay 6 over 2. Yan. So, ito ay equals to 4, negative 4 over 2 at 7 over 2. Ayan. Kaya pag inayos to, ang center ay negative 2 at 7 over 2. Ayan. Ngayon na nahanap natin yung center na to, yung center na negative 2 plus 7 over 2, pwede rin naman na siguro na center na negative 2 tapos 3.5. Yan. Dahil nahanap natin center ngayon, ang hanapin naman natin ay yung radius. So, irasulat ko lang. Tapos ito ay negative 7, 6. Ang center ay negative 2. Tapos 3.5. Ayan yung center. So, next naman ang hanapin natin ay yung radius. Para ba makakuha yung radius? Gagamitin natin yung sa formula na ito. T equals square root of x sub 2 minus x sub 1
wait lang, balik ka dito. Ganito yata yan. Plus, yan, squared pala. Tapos, y x sub 2 minus x sub 1 squared. Ayan. So, ang x sub 2 natin ay yung negative 7 minus yung x sub 1 natin which is yung 3 squared. Yan. Plus, yung y sub 2 natin which is yung 6 at yung y sub 1 which is 1 squared. So, ang kalabasan nito ay negative 10 squared plus 7, I mean 5 squared equals ulit magiging 100. So, 100 plus 25 equals to 125. Yan. This equal to 120 square root of 125 na equals din naman to 5 square root of 5. Yan. Or 11 point, ano ko, ito yata yung decimal point niya rin. 11.18. Ayan. So, ngayon na nahanap natin yung radius. So, hindi pa pala ito yung radius. Kasi, ito pala yung distance nito. So, ang radius kasi pala ay kalahati nito. So, hanapin natin yung kalahati. Yan. So, i-divide pa to sa 2. So, para mahanap yung radius, equals to, yan, 5 square root of 5 over 2. I-divide sa 2. Na equals din to 5.5. Yan. Ito siya. Siguro pag niround up, ang radius ay 6. So, pag inayos, ang center sa number 3 ay negative 2, 3.5, or pwede naman negative 2, 7 over 2, at ang radius ay ito 5 square root of 5 over 2, or yung mismong radius na 5.59. Yan. So, ayan na yung center at radius sa number 3.